I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Nakikita nyo guys, nakikita ko. Ayun, lumarga na naman ang Pangulo. Nandoon sa Palawan, no? Sama natin mga kababayan, panoorin natin ang kanyang paglalakbay sa buong Pilipinas, distribution of land titles and ceremonial turnover of the farm to market road. Ay, social! Hindi lang pagbibigay ng titulo ng lupa, and of course guys, yung daan, farm to market road. Pag narinig nyo guys, itong farm to market road, Marcos administration po yan. Okay? Kahit umulan, hala, sige, pumunta pa rin ng Palawan, ng Pangulo. Oh, di ba guys? Daming nakaabang sa kanya. Talagang, alam nyo yung Pangulo na ito, ewan ko na nga ba? Speechless ka na lang talaga sa mga magagandang programa niya, yung mga malasakit niya sa mamayang Pilipino. Lalo na sa mga magsasaka, number one priority niya po yan. Alam po natin lahat. Okay? O, ito. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Sr. Ay, Senior? Senior talaga? Ay, sa bagay, magkamukha sila ng ama niya eh. Wow! Sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga opisyal ng pamahalaan at sa higit sa lahat, sa ating mga magsasaka, mga manig-uma na narito ngayong araw. Magandang araw po sa ating lahat. Mayad nga timprano kanatang tanan. Ang araw na ito ay simbolo ng katuparan ng pangarap ng maraming magsasaka. Matagal na ninyong pinaghihirapan at diniligan ng pawis ang lupang ito. At sa araw na ito, opisyal na mapapasa inyo ang lupa bilang mga bagong may-ari. Kayo na ang magpapatuloy ng inyong pagsasaka. Hindi na bilang mga tagatanim lamang, kundi bilang ganap na may-ari ng lupang inyong pinagsisikapan. Bilang inyong kinatawan at tagapangalaga sa unang distrito ng Palawan, nais ni Speaker Martin Romualdez na iparating ang taus-pusong pasasalamat ng mga Palawenyo kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siya na rin sa mga opisyal at kawani ng Department of Agrarian Reform sa walang sawang pagbubunyagi upang matiyak ang kapakanan ng ating mga magsasaka, lalo na dito sa Coron, Palawan. Makakaasa po kayo na ang House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ay nananatiling kaagapay ng ating pamahalaan sa mga pagsisikap na may sakatuparan ng social justice, equity at food security. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos, makikita natin ang mas pinaigting na suporta para sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mga programa at inisyatiba tulad ng mas pinalawak na irigasyon, subsidiya sa mga abono at binhi, at mga hakbang tungo sa modernisasyon sa pagsasaka. Ang mga ito ay hindi lamang magsisiguro ng sapat na produksyon ng pagkain, kundi maghahatid din ng higit pang kabuhayan at oportunidad para sa ating mga magsasaka. Sa pagbabahagi ng titulo ng lupa ngayong araw, katuwang ang Kongreso, tayo ay gumagawa ng makasaysayang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka. Ang Kongreso ay bukas na bukas pong tumutulong sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng panukalang batas na magsisiguro na ang lahat ng mga programa para sa agrarian reform beneficiaries ay naaabot at ang mga tamang beneficiaryo at naisasakatuparan ng mahusay. Higit pa rito, patuloy naming sinusuportahan ang mga inisyatiba ni Pangulong Marcos na mapapabuti ang kalagayan ng ating mga magsasaka. Hindi lamang dito sa Palawan, kundi sa buong bansa. Sa ating pagtutulungan, mas mabilis nating makakamit ang ating adhikain na food security, kasabay ng pagbibigay lakas at mas maayos na pamumuhay sa ating mga magsasaka. Muli, maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo, sa DAR at sa lahat ng mga nagtutulungan para sa programang ito. Mabuhay ang mga magsasakang Palawenyo, mabuhay si Pangulong Marcos, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Commissioner Legaspi.
Sa puntong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng land titles na may kabuuang bilang na 1,287 na sumasaklaw sa 2,926.7 hectares para sa 1,270 benepisyaryo. Inaanyayahan din po natin si Secretary Conrado M. Estrella III upang samahan ang ating mahal na Pangulo. Inaanyahan din po namin si Sap Lagdameo. Atin na pong tawagin ang 10 piling agrarian reform beneficiaries na sina: una, Ginoong John Michael Norbe mula sa bayan ng Busuanga na nagmamay-ari ng may mahigit na kalahating hektaryang lupa. Ginang Sunshine Araza na nagmula sa bayan ng Busuanga na nagmamay-ari ng may mahigit 1 hektaryang lupa. Susunod naman ay si Ginang Erlinda Barcimo na nagmula sa bayan ng Coron na nagmamay-ari ng halos kalahating hektaryang lupa. Yeah. Si Ginoong Anthony Libara na nagmula sa bayan ng Busuanga na nagmamay-ari ng mahigit 1 hektaryang lupa. Ginoong Jarel Contulucan na nagmula sa bayan ng Coron na nagmamay-ari ng may 1 hektaryang lupa. Susunod si Ginoong Romel Cagmat na nagmula sa bayan ng Busuanga na nagmamay-ari ng lupa na may humigit kumulang na kalahating hektaryang lupa. Si Ginang Ruth Joy Cabanillas ay nagmula sa bayan ng Coron na nagmamay-ari ng 1 hektaryang lupa. Ang susunod ay si Ginang Wilma Aboratige na nagmula sa bayan ng Coron na nagmamay-ari ng 1 hektaryang lupa. Si Ginoong Nicias Pabalan na nagmula din sa bayan ng Coron ay nagmamay-ari ng halos 1 hektaryang lupa. At ang panghuli, si Ginang Elizabeth Cañete na nagmula naman sa bayan ng Busuanga na nagmamay-ari ng halos 1 hektaryang lupa. Thank you, Mr. President. Congratulations, mga benepisyaryo! Ngayon naman po, idadako na tayo sa ceremonial turnover ng farm to market roads na may kabuuang halaga ng 44,704,383.98 pesos para sa 1,075 benepisyaryo na kinakatawan ng mga sumusunod. Kinatawagan natin ang kinatawan ng Karamay Farmers and ARBs Association na si Engineer Vincent Paul Bundak. Ang proyekto ay mula sa Busuang hanggang Karuray Farm to Market Road ng Barangay Karamay, Rojas, Palawan na may kabuuang halagang 14,891,930.21 pesos. Wow! Congratulations sa mga taga-Palawan! At ang kinatawan ng LGU Coron na si Mayor Mario Reyes Jr. Ang proyekto ay mula sa San Nicolas hanggang Sitio Kanyugan ng Barangay San Nicolas, Coron, Palawan na may kabuuang halagang 14,889,778.72 pesos. Yeah! Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa lahat ng ating mga benepisyaryo. Wow! Hawak-hawak ni Rinto tinulupa, oh. Woo! Sana all. Mapasana all ka lang talaga, guys. Sa punto pong ito, tinatawagan naman natin si Ginoong John Michael Norbe, ang ating agrarian reform beneficiary mula sa tribo ng Tagbanwa para sa kanyang acceptance message. Isang mapagpalang araw po sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., sa ating kalihim ng Department of Foreign Affairs, Department of Agrarian Reform, Conrado M. Estrella III, sa ating mga butihin at masisipag na mayors, vice mayors, SB, barangay and SK officials, at sa aking mga kapwa benepisyaryo. Nais ko pong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., sa kanyang walang sawang suporta at pagkalingas sa mga magsasakang tulad namin. Sa pamamagitan ng programang reforma sa lupa, nabigyan kami ng bagong pag-asa upang mapaunlad ang aming kabuhayan
at masiguro ang magandang kinabukasan ng aming mga pamilya. Kasama ng aking mga kapwa-benepisyaryo ngayong araw, pinapangako po namin na amin pong gagamitin ng maayos at gagawing produktibo ang mga lupang ipinamahagi sa amin. Sa lahat po ng bumubuo ng programang ito, maraming salamat po. Ang inyong malasakit sa ating mga magsasaka, ang nagbibigay lakas at inspirasyon sa amin upang magsumikap at magtagumpay. Muli, maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang reforma sa lupa. Ang aking mga kasamahan sa pamahalaan, ating mga iba't ibang bisita, at ang pinakamahalaga na kasama natin ngayon dito sa araw na ito, kayo po ang mga beneficiaries ng Agrarian Reform Program. Mga kababayan ko, magandang umaga po sa inyo lahat. Kung gaano kalinaw ang inyong tubig at kaaliwalas ang kapaligiran sa inyong isla, ganun din kagaan at kaganda ang aking pakiramdam na makasama kayo ngayon rito. Wow! Isa ang lalawigan ng Palawan sa pinakamagandang lugar, hindi lamang sa ating bansa, kundi kinikilala rin sa buong mundo. Kayo po ay nabiyayaan ng mga magagandang tanawin tulad ng Underground River sa Puerto Princesa at magagandang isla sa Coron, El Nido. Bukod pa rito ay nagkaroon din kayo ng mga likas na yamang angkop sa agrikultura. At ang yaman pong ito ay hangad nating mapalago ng umunlad ang sektor ng agrikultura dito sa region ninyo. Kasama po ang kagawaran ng reformang pansakahan na pinangungunahan ni Secretary Estrella. Ipinagkaloob natin ang Certificate of Land Ownership Award o ang tinatawag na CLOA at e-title sa ating mga masisipag na magsasaka. Ito po ay patunay na ang lupang inyong pinaghirapan ay sa wakas naging pag-aari na ninyo yung lupang iyan. Sa araw na ito, higit sa 1,200 agrarian reform beneficiary ang makakatanggap ng inyong mga CLOA at e-title. Mabibigyan din natin ng CLOA ang mga kabataan na nagsipagtapos ng kursong pang-agrikultura. Nawa ay sa tulong nito. Alam niyo po, ang Agrarian Reform Program ay hindi lamang para magbigay ng titulo, para magbigay ng tinatawag na CLOA. Ay kasama din po dyan ay yung mga matagal nang nag-aantay doon sa kanilang CLOA at inaalala yung amortisasyon ay tinanggal na po natin yung utang na yun. Kaya yung mga matagal nang nag-aantay at nag-aalala doon sa pagbayad nila ng amortisasyon ay hindi nyo na po kailangan na alalahanin yun dahil binura na natin ang utang na yan. Pangalawa, ang Agrarian Reform Program ay hindi lamang sa pagbigay ng lupa, ngunit pagsuporta pa rin, pati. At kaya naman ay kasama po doon sa pagsulat, doon sa original na land reform program ay ang linagay pati na para paganahan po natin ang mga kabataan na pumasok po sa agrikultura. Dahil marami po sa kabataan ay hindi nauunawaan at hindi naiisip ang agrikultura, kaya kung saan-saan ibang trabaho ang pumapasok. Ngunit kailangan natin ng mga magsasaka. Kaya kasama po sa charter ng Agrarian Reform Program na lahat ng mga kabataan na dumaan at naging estudyante sa kurso ng agrikultura ay mabibigyan din ng lupa upang meron yung kanilang natutunan ay meron silang paglalagyan, meron silang magagamit na lupa para magamit naman nila ang kanilang bagong natutunan tungkol sa agrikultura. At ito po ay tuluyang suporta. Nawa sa tulong na ito ay mahikayat kayo na isagawa ang mga makabago at maunlad na pamamaraan na pagsasaka. Bilang pagtugon sa usaping pangkayapaan
at maipakita natin na ang gobyerno ay iniisip ang inyong kapakanan at kinabukasan. Yes, sorry na lang po, medyo tinamaan ako. Alam naman ninyo, sa pagpalit ng panahon, medyo naaabutan. Kaya kung napansin ninyo, yung boses ko medyo ngungo ng konti. At may sipon at may ubo ako ng konti. Pero magsusuot po ako ng mask dahil ayokong na mahawaan ka kayong lahat. Ngunit kung may mahawa rito, si Secretary Estrella daw ang bahala sa pagpagamot sa inyo. Ito po ay ating ginagawa para sa inyong kapakanan at kinabukasan. Makakatanggap din po nito ang ating mga kabataan ng muling nakikiisa sa pamahalaan. Alam natin na ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa pagmamay-ari na lupa. Kaya't sabay ng pamamahagi ng CLOA at e-title, ipinagdiriwang din natin ang pagkakaloob ng mga farm-to-market road na magpapabilis at magpapagaan sa inyong trabaho. Ang mga bagong kalsada ay makakatulong upang mapalapit kayo sa mga mamimili at mapabuti ang inyong kabuhayan. Batid namin ang paghihirap ng ating mga magsasaka, lalo na ang mga nagtatanim sa malalayong lugar. Hindi lamang kumakain ng oras ang mahabang paglalakbay, kung hindi ay maaari ding magdulot ng karagdagang gastos. Ngayon, sa pamamagitan ng mga bagong farm-to-market road, Busuang to Karuray, FMR sa Rojas, Sitio Nalbot to Arado, FMR sa Taytay, at sa San Nicolas to Sitio Kaniogan, FMR sa Barangay San Nicolas, dito sa Coron, mas lalakas ang inyong kakayahang magdala ng mga produkto sa pamimilihan nang hindi kinakailangan mag-alala tungkol sa posibleng pagkasira ng inyong ani. Sa ganitong paraan, mas mabilis at madali nang maihahatid ang produkto sa mga mamimili at mas mataas ang pagkakataon na makamit ang maayos na kita. Ang lahat ng ginagawa natin ay naglalayong tiyakin na ang bawat metro ng lupa ay magsisilbing pundasyon ng isang mas maunlad at mas maliwalas na kinabukasan para sa ating mga magsasaka. Isang kinabukasan na puno ng katiyakan, seguridad at pagkakataong umunlad hindi lamang sa sakahan, kung hindi sa bawat aspeto ng inyong buhay. Alam po ninyo, ang proyektong ito ay sinimulan ng aking ama na kasama naman ang dating Secretary of Department of Agrarian Reform ay nangangalan ang lolo po ang pangalan po ng ating Secretary Conrad Estrella. Nung panahon po ng ama ko, yung secretary po, ang pangalan ay Secretary Conrado Estrella. The third na siya, yun po yung lolo niya. Kaya tinutuloy lang po namin ang trabaho ng aming mga ninuno. Kaya noong kami ay binigyan ninyo ng pagkakataon makapaglingkod. Nakapag-usap kami na marapat lang na aming ipagpatuloy ang nasimulan ng aming ama at ang lolo ng ating sekretary. Ito nga po ay aming ginagawa ay hindi nagtatapos sa pagbibigay ng lupa. Dahil nakita rin namin na isa sa mga iniinda ninyo ay ang mga utang. Yan, ito nga, ang naipaliwanag ko na nabanggit ko kanina sa pamamagitan ng Republic Act number 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Ang batas na nilagdaan ko noong Hulyo ng nakaraang taon. Mahigit 600,000 benepisyaryo ay kalas na sa bayarin. Ngunit, bago natin tapusin ang ating pagtitipon, nais kong ipaabot ang isang mahalagang mensahe. Kaakibat ng pagkakaloob nito ay ang aming hiling na gamitin ng wasto ang lupa para sa ikakataguyod na hindi lamang ninyo at ang inyong mga pamilya, ngunit para sa buong Pilipinas.
Kaya sabay-sabay natin tahakin ang daan tungo sa isang bagong Pilipinas. Isang bansa kung saan ay bawat mamamayan ay may pagkakataon, may dignidad, may pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Binabati ko po kayong lahat sa tagumpay na ito. Mabuhay kayong mga magsasaka, mabuhay ang magsasaka ng Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.